Magandang araw sa inyong lahat mga ka-Pitmaster. At syempre, nandito tayo ulit sa episode 3 ng Larga Na, Balitang Pitmaster at iba pa. Ayan, magandang araw. Sa mga kalarga natin, episode 3 na marami na namang aabangan, yung mga nag-aabang sa atin. Kailangan episode 3 na agad. 1 week pa lang nakakalipas Oo. Please. At syempre, ang mga pag-uusapan natin ngayon dito sa ating episode 3, unang-una ang naganap na recent election. Oh, yan ang mainit na ano yun. Diba? Parang lahat ng mga kanto-kanto ngayon sa labas, yan ang usapan. Ang daming nagde-debate dyan. Who's in, who's out. Diba? Sinong uso, sinong hindi. So, pwede natin pag-usapan ngayon. Para... May mga- Pwede. At dyan, syempre, maliban sa halala ng ating 2025, pag-uusapan din natin ang naganap na Pitmaster Cup 2.0 2025 sa first and second elimination. Yan. Okay, so maraming magandang topics ngayon, mga kasama natin dito sa Larga Na. So, abangan nyo itong jam-packed episode 3. Yun, episode 3. Kaya para sa ating mga viewers dyan, huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube account. At syempre sa ating mga Facebook, Instagram, TikTok, and Spotify. Ayan, Larga Na, Balitang Pitmaster at iba pa. I-subscribe nyo na lahat yan. I-like nyo na. Bukod kay Michelle, yung mga page natin, i-like nyo na. Tsaka syempre para updated sila sa mga events at mga nangyayari sa ating Pitmaster, ano? Ang Sa ating mga events. full episodes itong video podcast, mapapanood nyo po sa YouTube, Larga Na, Balitang Pitmaster at iba pa, at sa Spotify. Larga Na, Balitang Pitmaster at iba pa. Yun lang po ang Yun. search ninyo. Yun. Speaking of iba pa. Ano ba yung iba pa? Naganap na yung halala natin, ito lang, no? Kala ko may chismis. Syempre, yung mga kandidato natin, may mga nanalo, may mga inaasahan tayong sana nanalo, merong natalo. Yun, yung Sino bang Sino bang manok mo sa Hindi, ang senatorial unang race? tanong dyan, Senatorial race mo na tayo. ang Senator. unang tanong dyan, rehistrado ka ba? Yun lang. Ako meron ha? Ikaw Ito, meron din, meron. May ebidensya eh. Yeah. Ikaw wala. Baka sa kanya, iba Si Michelle, meron ka? Wala. Wala eh. Kasi naman niya mga Kapitmaster, ang totoo niyan. Simula nung nag-18 years old ako, hindi pa ako nakapagparehistro. Nako. Pero ikaw lang yung hindi botante na maraming sinasabi tungkol sa politika. Ba't ka ba ganun? Alam niyo naman ako, madami ako nasasabi sa lahat ng bagay. Pero syempre, ino-observe kasi natin, kahit hindi naman tayo kabilang sa mga ganyang klaseng bagay-bagay na yan, kailangan observant tayo sa paligid natin, sa mga nangyayari, para alam natin kung ikaw na ang kasunod na itutumpa. Anong observation mo dito sa nakaraang elections na nagmarka sa mga botante kahit hindi ka botante? So, basically, hindi ko naman talaga alam lahat kung sino yung mga nanalo, no? Pero ang tumatak sa akin, syempre, si Amy Marcos. Oo. 'Di ba? Nung nagkaroon ng issue ang Duterte, kung naaalala niyo yung recent issue with Duterte, nag-ride siya dun sa kumampi siya bigla kay Duterte. 180-degree turn from Oo. being the presidential sister, 'di ba, na kasama dun sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Last minute, biglang... Kinalaban niya ang kapatid niya. Oo. Pero malaking bagay yung pag... Malaking bagay, naging malaking impact sa niya yun, sa mga votes. At syempre, social media, napakalaking impact. Apparently, kasi from number 16 sa mga surveys, biglang nung araw ng election, number 12. So, sige, pwedeng dyan muna natin simulan. Pag-aralan natin yung mga from first hanggang Senator number 1 hanggang dun sa number 15. So, tignan natin dun sa ating monitor kung yung yung data ng election data. Ayan. So, number 1, si Senator Bongo. Yes. Si Mr. Malasakit. Diba? Na parang tumatak yung brand niya as Mr. Malasakit
sa buong Pilipinas especially in Visayas and Mindanao. Mm. Doon siya talaga nag-dominate. Number 1 siya sa karamihan ng Visayas and Mindanao provinces. Number 2 naman, Yung galing Bam! sa likod ko. Aquino. Bam Babalik. Aquino. Oo, Nagbabalik. nagbabalik. Pamakino. Bam! Si Senator Bam naman nakabalik sa opinion ko kasi neither administration nor opposition. Mm-mm. So para nag-benefit siya dun asa gitna lang sila eh. Sila ni Senator Kiko Pangilinan, number 2 and number 5, wala silang kinalaban, wala silang kinampihan. Tsaka malakas Ano to sa sila neutral? kabataan. Oo. Kabataan ng mga... Alam mo kung ano nag-trending kay Kiko Target. Pangilinan? Yung kumakain siya sa, ano yun, yung Doon takip. umigop siya ng sabaw. Oo. Yung umigop siya ng sabaw na hindi Umigop siya dumikit sabaw sa... kayo. Dumikit naman, mainit lang daw. Oo, Uy. mainit lang daw. Ulit-ulitin mo yung video, talagang ganun lang eh. Tapos yung kumain siya sa takip ng kaldero, di ba? Tsaka yung Yung sa dagat. Yung- Wow, Yung dagat. Then, as-explainize daw yun. May ano daw yun. Mahaba daw yung storya noon. Hindi, well, all in all, Oo. malaking bagay ang social media. Ang laking At impact. sabi nga nila, di ba, any kind of publicity is still publicity. Oo. Gusto niya ba Diba? ng bad publicity? Wag mo na ngayon. Gusto Kasi niya sa naman mga ng bad survey, wala talaga sila. publicity? Hindi sila pumapasok Wala sa surveys. survey. Kahit Oh, 12, wala. Yun rin ang isa pang tanong. Eh, di ba? Magugulat ka eh, di ba? O yung accurate ba yung mga naging nakaraang surveys? Hindi natin alam eh. Kasi ang daming wala sa survey na pumasok. Katulad ni si Senator Kiko Pangilinan, Pangilinan. Senator Bam Aquino, yung Marcoleta. Marcoleta. Mm. di ba? Tapos si Ben Bitag Tulfo, Mm-mm. nasa number 4, number 5 yan ng surveys eh. Mm. Tapos yung araw ng election, number 13. Ganon din si Bong Camille Revilla. Oh. Camille Villar, ganun din. Hindi Camille. siya pumapasok Oo. sa mga surveys. Pero nung pagdating nung election day na, nadudoon na siya sa pumapasok na sa mga top 12. O kaya bakit parang tama yung analysis ni Michelle, no, na yung mga kumambyo towards the end na nasa Yes. baba ng mga surveys, biglang umangat. Pansinin nyo yung mga kumalaban kay Duterte, yung mga talagang ma-push na mahuli siya, may nakapasok ba? Oh, Di ba? That's a good Diba? observation. Pansinin mo lahat nung kumontra at kumalaban sa kanya kay Duterte, natalo. Yung mga nag-umalyansa sa kanya at saka pinanigan kuno, sumabay sa hype ni Duterte nung nahuli siya, nanalo. Oh, number 1 Bongo. Diba? Oh, Senator Bongo number 1. Mga kaalyansa. Tapos number 3, ayun nga, balikan natin, Bongo, Senator Bam Aquino, then Senator Bato de la Rosa. Yan. Na again, allied Aligned with opposition. Tapos si Senator Erwin Tulfo naman, siya ang number 1 among the administration candidates. Pero during pre-election surveys, number 1 Number siya. 1 siya. Talagang Sa- malakas sa survey. O natapos number 4. So siyang taga-administration na pinakamataas na tapos. After Senator Erwin is, like we mentioned earlier, Senator Kiko Pangilinan. And number 6, yung mga isa sa mga sorpresa ng halalan katulad Oo. ng binanggit mo kanina. Binoto ko yan. Binoto. Bumoto ka ba talaga? Siyempre. Nangulelat din sa survey ito. District 5 tayo. 2 joints yan eh. District 5 ng Quezon City. Manila. Manila. Kois. Kadistrito ko eh. Parehas kaming District 5 ng Manila. Oh. So, after Senator Dante Marcoleta, yung number 7 is a re-electionist na Ping. aligned na naman with the administration. Senator Ping Lacson, magkakasunod sila. Nagbabalik rin Senator Tito Soto, nagbabalik Senator Pia Cayetano. Tapos, Senator Camille Villar at Yes. number 10 na at the last minute, yung binabanggit natin kanina, from being an administration ally, bumaliktad. Biglang naging opposition na sa side nila PRRD. So, Malaki talaga yung impact. yun ang top 10. And then number 11,
Senator Lito Lito Lapid, Dito ano lang. naman, administration Oo. candidate naman. Number 1 si Senator Lito Lapid sa kanyang home province, which is yung Pampanga. Doon siya nag-dominate. Number 1 si Senator Lito Lapid. And nakatulong rin yata yung Batang Quiapo. Batang Quiapo. Batang Quiapo. Malaking tulong yata kay Senator Lito Lapid. Isa yun sa mga nagbuhat sa kanya sa pagkapanalo din. Oo. And of course, yung home province. Pampanga. Oo, malaki Pampanga. population ng Ang Pampanga. nagbitbit kay Senator Lito Lapid. And yung mga Central Luzon provinces. Diyan malakas si Senator Lito Lapid. And lastly, yung number 12, yung pinag-uusapan na natin kanina. Senator Amy Marcos na nag-number 1 sa her home province naman in Ilocos Norte. Ilocos. Tapos nakakuha rin ng boto all over. Parang consistent siyang nakakakuha ng boto nationwide. Kaya siya nakasingit sa number 12. Yun ang naging niyan. Yun ang naging storya ng senatorial race nitong nakaraang May 2025 elections. Congrats no, sa mga Congratulations sa mga nanalo sa senatorial race. Yung mga hindi pinalad naman, Oo. bawi next time. Oo. Ganyan lang yan. May mga deserving naman talaga na hindi pinalad. Meron bang hindi deserving sa mga nanalo? Meron. Sa point of view mo? Sa mga nanalo, Oo. meron. Gusto mo bang i-name drop? Nakakaya. Oo. Okay, ano naman to eh. Ano naman to? Chismisan lang namin to. Basta Hindi kami sana masyadong ganun. siniseryoso dito. Magampanan sana nila. No? Oo. Meron at meron yan. Pero ano yan kasi, ang election, katulad yan ng sport natin. Pipili ka lang naman dyan eh. Sa meron o sa wala. Oh. Yes! Two sides yan eh. Di ba? Bam Aquino, Kiko Pangilinan, gitna lang eh. Hindi sila nakialam sa mga Neither issue. meron nor wala eh. Doon lang sila sa gitna. Doon sila sa safe. Mataas ang placing, di ba? Oh, ayun. So, tapos na tayo sa senatorial race. Tingnan naman natin ang mga nanalo ng mayor sa Metro Manila. O yan, yun ang marami nag-aabang Dahil madami dito eh. nag-aabang dito eh. Karamihan sa Metro naman ng Manila. mga botante, katulad natin, Metro Manila voters. So, tignan Yes. natin. Isa sa mga Kayo lang, huwag niyo ako idam. Ibang distrito nito. Ano kung may sarili akong distrito? Ikaw, jealous ka bumoto ba? Pangasinan. Pangasinan. Ang kababayan natin nanalo dito. Mamaya na. mamaya na. Surpresa yan, surpresa. Mamaya. Ikaw, saan ka bumoto? Manila rin ako. Parehas kami. kami. 5th district ng Manila. Mainit yan, mainit. Sa mga pinag-uusapan din yan. Mm. Yung Manila, sa mga mga tumatakbong mayor. May Siyempre, kita ng Oo, Labanan. mahigpitan labanan ng mayor race. Siyempre, ang Manila is the capital of the Philippines. Mhm. Mas sikat nga ang Manila kaysa sa Pilipinas eh. Mm. Pag tinanong mo sa mga foreigners, have you been to the Philippines? No, not yet. Have you been to Manila? Yes. Oh, di ba? Alam nila yung Manila eh. Kaysa Pilipinas eh. Mas familiar sa kanila ang... Yeah, because it's a capital city. So, ayan, eto dahil Ayan ang natin. ating elected mayors ng Metro Manila for 2025. From ano tayo? Sige. From Caloocan naman. Mayor Along Malapitan. Re-elected. Re-elected. Okay. Nalalapitan ba yan? Mabilis bang lapitan? Oo. Kaya nga nananalo eh. Kaya Hindi ko nga kasi nananalo. pangalan eh, di ba? Sa, Malapitan. Madaling Siguraduhin mo, lapitan. mayor, madaling-madali kang lapitan, Oo. ha? Ang nakatapat ni Mayor Along Malapitan was former Senator Antonio Trillanes. Sila naglaban. which So- is, yun, binanggit mo kanina. Yes. Hindi. Binanggit ko kanina yung medyo... Parang may binabanggit ka kanina. Huwag kayo namumuliti ka dyan. Ano lang tayo? Hindi ko alam sa politika, kaya nga hindi ako bumoboto, di ba? Binabalita lang natin. Alam natin, yung mga nangyayari dapat sa surroundings natin. Di porket wala tayong pakialam, di tayo observant. O yan, sa Las Tama, Piñas naman, ang nanalo, ang daughter ni ang ating idol, ang yumaong Mayor Nene Nene Aguilar. Aguilar. Si Mayor April Aguilar. So congratulations sa family nila, Mayor Nene and sila Ma'am Budget. Sister to ni Ma'am Budget ang nanalo. Las Sa Las Piñas. Yan, sa Makati naman, yan. Si Mayor Nancy Binay. Ito magandang laban rin eh. Itong Makati eh. Ang naglaban, Mayor Nancy Binay
and yung brother-in-law niya, Bayaw niya. si Congressman Luis Campos na asawa naman ni former Mayor Abby Abby Binay. Binay. Binay, oh. So, yan ang storya ng Makati. Ang nagtagumpay, former Senator, now Mayora Nancy Nancy Binay. Congratulations. At sa Malabon naman, yung ating Mayor Jenny Sandoval. Oh, ato, re-electionist na naman. So, second term na ni Mayor Mayora Sandoval ng Malabon. Dito naman tayo sa malapit-lapit. Oo. Although hindi pinalad si Senator Benher Abalos, nanalo naman yung wife niya. I think Unopposed. Unopposed. Unopposed sa Mandaluyong City. So, congratulations, Mayora Menchie Abalos ng Mandaluyong. Ito, favorite area ko ngayon, Marikina. Kanina ko Kanina pa. Ba't ba? Ayan ang nanalo sa Marikina, si Mayor Maan Teodoro. Ito, laban din dito sa Marikina. Ang magkalaban, si Congresswoman Maan Teodoro at saka Congresswoman Stella Kimbo. Parehas, dalawang congresswomen ang nanalo. Si now Mayora Maan Teodoro. So, congratulations. Congratulations. So, syempre, dito naman tayo sa Muntinlupa. Mayor Rufy Biazon. Walang kalaban yan. Walang kalaban. Unopposed din. Unopposed. Walang kalaban, bakit, Wala na naglalakas na loob. Oo. Pag ganun. bakit pa siya ano tawag doon? Tumakbo? Hindi, nagkampanya. Hindi, kailangan pa rin kahit isang boto. Oo. Para manalo. At least one vote At eh. least one. So, kahit wala siyang kalaban, pag di siya, walang boto na isa, di ba rin siya Oo, mananalo? hindi siya Ang mananalo yung vice mayor. Ah. Yun ang mag-a-assume ng position. Kailangan kahit isang tao bumoto Kaya talaga. magparehistro ka na. Oo. Sa dami ng botante dito sa Pilipinas, wala nang bilang pang boto ko dyan. Meron. Hindi na counted yan. Paano kung Kung, ako na lang, balikatan yung yung laban? boto ko na lang yun. O ikaw na lang talaga inaantay. Yun yung eh di magiging mag-toss coin na lang sila. tie-break. Yun naman ang rule eh. Ah. Pag tabla ang O bilang. diba? Toss coin lang. Toss coin talaga. Oo. Toss coin. O. Paswerte. Kara Cruz lang eh, di ba? Ganun lang. Sabi sa inyo, yung politika very similar sa sport natin. Eh. Yes. Ganun talaga. So, Medyo amado may dehado rin. sa naman tayo na Vota City, ang nanalong mayor, wala rin kalaban. Mayor John Ray Tiangco. Tapos sa Parañaque, may kalaban to, pero ang nagwagi, Mayor Edwin Olivares. Nagbabalik. Yung brother niya ang dating mayor. Dati siya, pinalitan siya ng brother niya. Ngayon, siya naman ang bumabalik ulit. Mayor Edwin Olivares. And sa Pasig, ito, Malakas to eh. Ito Ang dami yung, umiidolo dito. oo. no? Ito yung pinakamalaking margin. O kasi Sa Metro Manila. anti-corruption daw to eh. Sa lahat ng halalan, kala ko Manila ang malaking margin. Hindi, dito pala sa Pasig. Pasig. Parang 90-10 eh. 90% si Mayor Vico Soto, 10% yung kalaban. Landslide talaga. No? Grabe. So, Ganun congratulations. siya ka-effective. Congratulations kay Mayor Vico Soto ng Pasig. Yes, at syempre, moving on tayo. Okay. Moving San on na Juan tayo naman. agad. San Juan, wala rin Susunod kalaban. na rin. Mayor Francis Zamora, walang kalaban. Taguig, may kalaban pero nanalo, re-electionist, Mayor Lani Cayetano. Sa Valenzuela naman, si Mayor Wes Gatchalian. At eto pa, yung sa napakainit din, no? Binoto mo ba Sa yan? lugar namin, syempre. Binoto mo ba? Totoo ba yan? Asan ang proof? Baka hindi mo pakilala yan, Michelle. Ay, kilala ko naman. Grabe. Yan ang nais ng mga taga Manila na Nais ko. nais ko. Nais nila. Nais ko ang Manila. Diba? Mayor Isko Moreno, Dumagoso. Mainit ang labanan sa social media sa Manila. Sino ang kalaban niya? Three-way. Tatlo sila. Yung incumbent na Mayora, si Hani Mayora Lacuna. Hani Lacuna, at yung bagong challenger, Si Sam San Versosa. Sam Versosa. Sa social media, grabe ang Iba yung grabe ang labanan nila. Kala mo, close ang laban eh. Pero nung actual botohan, Mga tao pa rin Sobrang talaga dami. ang ang nagdedesisyon. Sila talaga Talagang- mag-decision. Kaya huwag niyo na ako idamay sa mga Pag decision. gusto talaga nila ang pagbabago eh. Hindi, parang nagustuhan nila yung dating administration kasi ni Mayor Isko Moreno. So, yun ang hinahanap. Naging effective kasi siya. Oo. Oo, kasi yung Sabay sobrang ginawa bilis. niya sa Manila.
Tapos may bagong vice mayor din ng Manila. Yun, binoto ko rin yun. Si Vice Mayor Chi Atienza. Anak ni former Mayor Lito Binoto Atienza. mo talaga. Solid yan. Atienza pa lang. Dati pa, kung nung kay Mayor Lito Atienza pa lang, Yes. talagang inaano na namin yan. Solid kami dyan. Naririnig ko yun pero maliit pa ako nun kasi. Nakapalit. Di naman ako lumaki. Okay, so para matapos tayo sa ating mga elected mayors sa Metro Manila, sa Pasay naman, I don't think may kalaban rin si Mayor Emmy Calixto Rubiano. Last term na kasi niya. So, tingin ko pinagbigyan na walang kalaban. Tapos sa Pateros, si bagong mayor, Gerald Herman. Tapos sa Quezon City, last termer din, wala rin kalaban. Wala rin Mayor talaga. Mayora Joy Joy Belmonte. Belmonte. So, congratulations po sa lahat Congrats. ng bagong mayors, vice mayors, councilors ng Metro Manila, and of course sa buong Pilipinas. Yes, congratulations. Yes. At syempre, hindi rin magpapahuli ang ating Pitmasters Group. Yeah. Diba? Yun. Kasi congratulations po pala unang-una sa inyo. Dahil sa Pitmasters Group, marami rin tayong mga congressmen and mayors na nanalo. Nakasamahan natin dito sa Pitmaster. O, simulan natin sa party list. Party. Oo, so ang una nating may one seat, at least one seat, yung Ako Bisaya party list ni re-electionist congressman. Yes, at syempre, mabalik tayo sa mga ating Ayan, ito. ito, Ang yung Ako kay Ako Bisaya, Bisaya Party List. Based on Oo, partial, ganda. unofficial reports, 470,782. May mga bibilangin pa ng mga 3% yata ng boto. Ilang So, votes ba yung kailangan para makapasok To sa... secure one seat sa party list, kailangan mo ng 2% of the total votes cast. So, kunyari, 1 million ang total votes cast para sa party list, kailangan mo ng at least 20,000 to 20,000. secure one seat. Mm. Yun. Tapos, may computation yan pababa. Ito naman, Depende. syempre, congratulate din natin ang mayor ng Tayabas, Quezon. Ayun, Yun. bagong mayor. Mayor. At least, kaibigan natin. Kuya P. Yun, Kuya Kuya Piwa. Ayan. Poging-pogi, oh. Nagpalit ng pangalan eh. Kaya pala, bihira ako makita sa arena. Busy-busy pala sa candidacy. So, Ayan. congratulations, Mr. Mayor Anthony Lim ng Tayabas, Quezon, with 30 plus thousand votes ang Yes. nakuha ni Mayor Anthony Lim. Congratulations po. At syempre, ang re-elected mayor ng Chaong Quezon. Yes, The one ayun. and only. O yun, walang kalaban. Walang kalaban. Ano post? Oo. Diba? The one and only Mayor RJ Mia. May action agad. Oo, may action. Sigurado. Dumikit sa tao eh. No? Oo. Yung kanyang tagline nung first Maganda, term. maganda yung tagline. Tapos sa second term, wala nang lumaban. Kasi maganda naman ang feedback ng mga tao doon. Maganda mga Yes. programa ni Mayor RJ. So, wala nang nagtangkal lumaban. Di nila kayang talunin. Diba? Ayan. Mayor RJ, congratulations po. Yan, yung next natin. Yan. Yung ating kong CPB, no? Ng Davao Occidental, Yes. na may 108,000 votes, no? Dami. Dami rin. Kasi wala rin lumaban kasi. Oo. So, post si Congressman Claude Bautista. Congratulations, Princess Nina, CPB. Yung Yes. mga pambato natin, no? At syempre, Congressman Eddie Bong Plaza. Wala rin kalaban. Wala rin kalaban. Kasi Kong EP ng 2nd District ng Agusan del Sur, former governor din. 3 terms na Yes. governor si Kong EP. Tapos, now I think it's his second or last term na post naman sa 2nd District ng Agusan del Sur. So, Kong EP, congratulations po. Yes. EP Congratulations. Roosterville. Oh, diba? Quezon City naman, balik Oo. naman. Quezon City naman Ito. tayo. Mula sa Quezon City naman, Congressman Arjo Atayde. Yes. Anak ni Mr. Art Art Atayde Atayde. ng Oo. Pitmasters Group. King Arthur naman ang King madalas na Arthur. entry Yan, name oo, niya. King Di ba? Arthur. Sikat Tsaka na sikat. si Kong Arjo nag-entry dati nung time ng Mm-mm. Pitmaster. Art and Arjo Atayde. Ah. So sila Father and son tandem ito. father and son tandem, Yes. re-elected for Second term, no? Second his term. second term Second sa term. 1st District ng Quezon City. Congratulations, Congrats. Congressman Arjo Atayde. Yan, and of course, for our local racer, Region 4A Laguna,
Loreto, Amben Amante. Yung Amben. Ito, landslide din. Mm. 234,000 ang boto ni Kong Amben. Yung pangalawa sa kanya is 28,000. So, Napakalayo. overwhelming ang mandate ni 3rd District ng Laguna Congressman, re-elected Congressman. Napakinggan ko Amben to Amante. magbigay ng speech sa San Oh, Pablo. talaga? Sobra. Alam mo, pagka nag-speech siya, matutulala ka na parang sobrang totoo lahat ng sinasabi niya. Very convincing siya magsalita. At saka, yun nasa puso talaga niya yung sinasabi niya. Okay. Wala yung binabasa-basa, hindi katulad ng iba, di ba, nagbabasa. And Siya talagang ano eh. obviously, gusto siya ng taong Yes, bayan. kasi landslide, oh. Ng Laguna. Ang layo eh, no? Layo. Galing talaga sa puso yung mga sinasabi. So, ano to, buenas na sa sport natin, buenas pa sa Mm. politika. Kasi kaka-champ lang nung nakaraan eh. Oo. Solo. Tapos, dito Nanalo naman pa sa nga. larangan ng politika. Ibig sabihin, para sa kanya talaga ang mga panahon na to. Yeah. Congratulations po, Ayan, Kong Amben. congratulations, Kong Amben. At eto naman, mula Yan. sa Bulacan, ayan, ang Yan. ating Congressman Cholo Violago. Oh, Yes. from mayor. From mayor. Umangat na. Oo. Yes. Sa From probinsya mayor kasi, to mas congressman. mataas ang congressman. Mm. Congratulations. So, tumaas na ang rango ng ating kaibigan, ng ating boss, Congressman Cholo Violago. Nasanay ako Congratulations. Mayor Cholo lagi kasi, di ba, lagi tawag natin Mayor Cholo eh. Ngayon, congressman naman siya ngayon. Congressman naman. Mas maraming bayan naman ang Ang isa-serve niya. sakop niya. Not only the town of San Rafael. So, Yes. isang buong distrito na. Next tayo. Yan, ang kasunod sa ating local race region 8. Oh, Region 8 sa Leyte. Leyte, Sa Matag-Ob. Matag-Ob. Yan. Matag-Ob. Bernie Takoy, o di ba? Mga gold, di ba? Oh, mga Ormoc Gold. Ormoc Ormoc Gold. Gold. Elevator Gold. So, sa Matag-Ob Leyte, congratulations Mayor Bernie Takoy. Ayan, Tapos sa, Wala siyang ito entry sa bago. Pitmaster. Oo, Ayan. eto talaga. Hindi siya nag-entry ng pitmaster. Busy no? sa, busy sa, kasi dikit ang laban eh. Yeah. Dikit ang laban nila sa Matag-Ob eh. Tapos dito naman tayo sa Capiz, sa Tapas. The town of Tapas. Madami in bang tapa dyan? Capiz City. Ay, Capiz Province. Kaibigan na natin. Kapatid ni Kong Sani Lagon. Ang Oo. nanalo. Mayor Dante Palomar. Or otherwise known Rex as Palomar. Rex Lagon. Mm. Or Rex Palomar. Panalo, congratulations, First Mayor time. Rex. At eto Oh, naman, yan, sa eto, inyo First to. takbo Oo. niya yan? First election First takbo, niya? panalo First agad. Panalo. Mayor Wow. agad. Ito, kababayan ko. Siyempre mula San Manuel, Pangasinan. Councilor Honeyboy Perez ay number Yan. 1. Number one lang Number naman one ng ito. boss Oo. natin, si GAP, chapter president natin Oo. ng Pangasinan, Pres Honeyboy Perez, number one councilor. Number 1 councilor yan ng mga taga San Manuel. Ay magandang hapon sa mga taga San Congrats. Manuel at taga Santa Barbara. Alam niyo kung Pangasinan. bakit importante yung number one councilor? Mm. Kasi hindi event na merong mangyari sa mayor or vice mayor. Ang number one councilor ang aangat as vice mayor. Sila yung hahaliling. Sila ba? Oo. So, para ka ng waiting ka na vice mayor. Acting, ano na. Hindi, waiting ka. Waiting pala, Oo, oo. in case merong may pangyayari sa mayor or vice mayor, yan ang automatic na aangat. Mm. And of course, ang ating Vice Mayor Randolph Plaza, Loreto ng Agusan del Sur. Okay, yan. Former councilor, now na-promote na. Vice mayor na si GAP president rin. Ang gagaling ng mga GAP chapter presidents natin. Okay. GAP chapter president natin ng Agusan, now vice mayor na ng the town of Loreto. So congratulations, Pres Randolph Plaza. At syempre, wag natin kakalimutan. Oh, Ang re-elected Yan. Mayor Goto Violago. Ayan. kasi umangat na si Congratulations. Congressman Cholo. Yes. Ngayon naman, balik na naman Nagbabalik back si to Daddy. Daddy Sa San Rafael Mayor. ito. San Rafael, Bulacan. Si Daddy Goto. sa... yan, Tsaka wala na nagbabalik namang siya. kalaban. Anong post na naman ito? Ano Sa post din? Serbisyong Violago, panalo. Yes. Congrats, Okay. congrats sa mga Congratulations! nanalo, no? Sa ating mga tumakbo, buti na lang di kayo naglakad. Wala kang contribution sa kanila, hindi mo Wala sila akong binoto. contribution dyan dahil aminado po talaga ako,
ayoko kasi yung pipila ka ng mahaba, yung, di ba mag-registration pa lang, magre-register ka pa lang, di ba ang haba? So, sorry po talaga, wala akong kwentang mamayang Pilipino. Pero pag naghihintay ka dun sa talian, okay lang sa'yo yung matagal. Nakapila din naman. Apila. Oo nga, no? Yung naka-waiting yung, diba? yung warrior natin, di ba? Okay Nakapila lang sa sa'yo, warrior. di ba? Waiting tayo, relax na Pero relax pag tayo. pipila ka sa botohan, katulad ng Iba ginawa naman natin. kasi sa sa school Meron na lang sa natin. mga PWD, mga Oo. senior. Grabe, gagawin ka doon? Magpanggap ka na lang na buntis. Maglagay ka na muna sa dyan, tapos Okay, mauna ka na. mauna ka sa pila, sabihin mo may diferensya ka. Oo. May diferensya naman talaga ako sa utak. Pag tinanong ka, ha? O, di ba? O yan, so yan. Pag-usapan na rin natin yung sports natin. Yan. Pag-usapan naman din natin ang ating Pit Masters Cup 2.0 2025 edition na yan. Yung first elims natin was nung nakaraan, May 10, May 10. prior to the elections. Tapos ang second elims natin was just nung May 14. Tapos Yesterday. Tapos ang halalan, second elims naman. So, Yes. ang break lang natin yung election day. Election lang. So, At pwede ang natin mga naka-straight 3 dyan sa ating mga day champ. nung first day, first elimination round, 71 entries, 107 fights. Yun. Marami tayong First elims. pagkanapan dyan. So, nagsimula yan 12 noon, no? Until Day one pa 11 lang p.m. talaga. Day 1 pa lang yan. Talagang Oo. ang dami ring tao. Tsaka makikita mo, mabigat yung competition. Doon naman sa second day, 80 entries, 120 120 fights. fights. So, ano yun? A total of 151 entries ang Pit Masters Cup 2.0. Ayan, 80 entries, 120 fights. May 14. O, balik tayo sa sa May 10. Okay. Sino-sino ba ang mga naka-straight 3 dyan ang nakapasa sa ating first exam day Okay. sa ating sports? So, ikaw na, Mark. Ayan, marami tayong nakapasok, no, ng ating Elimination A. Nandiyan yung Genex Sports, 429 Camp Taal ni Boss Joseph Lombard, Parawakan 7 Stag September 20, at yung ating FFG Archers, susundan ng number 124 ako Bisaya Part of the List, 8 Brothers, Primal Beast, 419 Tose, Diego and Marbs, at yung ating Princess Nina 1. So, yung mga nanalo sa halalan, Sila panalo din rin ang nanalo. Oo. Sila din ang nanalo sa first elims Si natin. Kong Sani, andyan. Si Congressman Claude Bautista, andyan. Makikita nyo. RPM. O yung RPM, kay Mayor RJ Mayor. Si Kong Joseph medyo hindi pinalad, pero mukhang dito. Nakabawi naman. Nakabawi. Nakabawi naman. dito Sa first elimination. eliminations pa lang, makikita nyo na medyo bigatin na ang mga nakapasok. So, bale, 9 out of 71 entries ang naka 3 points nung ating first day. At saka na first day elimination natin, round. napansin ko, ang daming Henny na naglaban. Yun nga lang, Lamang sa talo. lamang sa talo yung mga Walang binabae. buhay na sa mga pinapait. ng Even mga- the second day, nung second elims, yung mga Hennies, kinulang naman ang swerte. Pailan-ilan na Pati nakakalusot. bulik, eh, napansin nung Ah, day bulik, na, oo. bulik, Bulik. bulik, Bulik rin, wala. kulang sa swerte, no? Nagkakataon no? Kahit Meron at meron. May mga time na hindi ka naman talaga naniniwala sa mga ganong klaseng pamahiin. Pero nagkakataon na nangyayari siya for that day na swerte yung ganitong kulay, malas yung ganitong Doon kasi kulay. pumapasok yung kasabihan namin na huwag kang maniniwala sa swerte. Ito yun eh. Yung last episode Malas 2 yun eh. May kasunod yun. Huwag kang maniniwala sa swerte, malas yun. Bakit? Mas maniwala ka sa malas, swerte yun. Pero mas matindi yung sinabi. Pero may mas Yun yung matinding talaga. sinabi to nung Oo. episode 2. Nag-viral yata yung sinabi. Actually, nag-antay ko. Mas matindi yung sinabi nito nung episode 2 eh. Mas madaming Hindi, pag swerte ka sa babae, hindi, I mean, swerte sa, sa event, ay mga, dagdagan mo. Mukhang, So ano dapat gawin? Mas maraming babae, mas maraming swerte. mukhang nung nag-viral yan, nakapasok ka ba ng pinto niya? Dagdag kumot. Parang yata yung ano. Pag-uwi niya yung damit niya, nasa labas na Oo. ng bahay. Wala na siyang mauuwi, wala nang higaan. Hindi naman. Kaya Medyo lang. Nakilabas niya yung ano, kulambo eh.
Yun. O sige, move on naman tayo sa Saturday. Hindi, Wednesday, May 2, second day Oh, natin. second day. Ano Ito muna yung tayo? May 14. Kahapon lang ito. Oo. Ilan ang ating straight 3 nag-day champ. Yan, yung RJM HT3, yes please. Soju Warriors 2, A Interlock, JTC Kaingin 1, Clear Cut, Tiger Shark, Amazing Grace and Asyong, King Arthur, AGF 227, Father and Son, J Resort 4 at yung ating Aventador. Ayan yung mga Aventador. naka-straight 3 points. Marami sa nakapasok sa... Uy, in fairness, yung sa entry ni Boss Straight Eric De La Rosa. Mm. Grabe yung mga manok na in-entry niya. Yung Aventador. Oo. Yung second Grabe. day, grabe yung Aventador. Grabe. Tsaka yung Molto Veloce Yeah, yung na second day. ibig sabihin very fast. Ang social pakinggan. Ulitin mo. Molto Italian. Veloce. Ulitin mo. With accent. Molto Veloce. Molto veloce. Very fast. Kita, Yan, social kasi pakinggan, di Nakita mo ba? naman yung... bagay pa rin magiging Italiana ito no? Molto veloce. Ay, isa yun, bagay. Social bagay siya. Social nga, boss eh. So, nakita na natin ang lineup ng mga entries na wala pang talo sa after the first 2 elimination rounds. So, siguro maganda gawin natin ngayon, fearless forecast. Kung sino sa tingin ninyo ang mga entries na magja-champion. Tingnan lang natin, baka may tamaan tayo dito out of 151 entries. Baka meron tayong mahulaan. Ito, prediction lang ito. O yan, prediction lang talaga. Ako tingin ko Jade Resort. Jade Resort ka. Oo, kasi medyo Gagaling matagal na nung silang second day, no? Medyo matagal na silang hindi maganda score, hindi nagcha-champion. Medyo matagal na. Ako, I will agree with you on that. Kasi napanood ko yung mga laban nila. Oo. Second elimination. Parang pinaghandaan nila to eh. Ang gulang ng mga Warriors at saka sandali lang, na kagad, panalo na agad. Yun. So, yun sa'yo, yun lang ang tingin mo. Yun, Sa tingin ko akin, Jade Resort yung eh. AGF 227. Kasi meron akong nakita kahapon, yung pang last fight nila, which is ina-Alaska na nga eh, na pilay na eh, yung kanan, Okay. yung pilay, parang binubuli na siya doon, may mga narinig ako na wala na yan, pilay na eh. Ang kalaban niya is kay Mr. Paulo Malvar. Pilay na, pero naitama niya na bang maganda yung tali niya nung huli. Okay. Ang tagal din naging din yung basahan din yung laban. Factor din na medyo magugulang yung mga pinasok nila, Mr. Cesar May Tucson. sumisigaw pa doon, wala na yan, isang paa na lang eh. Oo. Isang paa na lang. Pero nung naitarok niya pa, yun, nanalo pa. So, bukod sa swerte, magulang, matibay. Diba? May factor din yung bloodline. Yes, bloodline and of course the Condition. age. No? Yung age Oh, talaga. conditioning, Conditioning. age, madaming factor yan. Oh. Baka natin yan, AGF 227. So, Jade Resort, Cesar Tucson, Para sa akin naman ito. King Arthur, syempre. Matagal-tagal na rin itong hindi nagcha-champion. Pwede. Kaya ito na yung comeback nila. naka 3 points. Naka 3 points. 3 points din. Parang nakakagulat na biglang ang ganda ng... Oo. Kasi ngayon lang ulit lumabas ang King Arthur eh. Yung mga previous, King Brown, King di ba? Brown. King Brown. Ngayon lang uli sila Nabalasa, no? Oo. Binalasa nila. Yung Ang entry pagbabalik name, no? eh. Diba? Nakatulong, no? So, Ay, dehado ba sila nung tawagan? Or Dehado. Dehado pa. Dehado. Dehado pa kahit yung last fight nila na pa 3. May mga 2 points na pagdating sa tawagan, dehado. Dehado. Ang kalaban nila is 1-0 or 2 talo, pero meron pa rin na doon pa rin yung kumpiyansa ng mga natin eh. Sila pa rin nanayamado, yung mga 2 talo. Against Medyo- sa 2-0. Nakatatak kasi yung entry ng King Brown na medyo minamalas sa puntos. Kaya nadedehado pa rin itong King Arthur. Ikaw, Michelle, bukod sa Jade Resort, sino pa ang tingin mong may magandang tsansa dito sa 2025 Pitmasters Cup 2.0? May posibilidad din ang Amazing Grace. Nila Boss Alan Ablao. Batangas Okay. naman. 3 points din. Yes, 3 Oh, points yun. din sila. Pero second day sila, second elimination. Okay. Ikaw, Jello, bukod sa King Arthur. Itong RJM HT3, yes please, isa sa mga promising entry ngayong event natin. Nakita ko yung mga manok talagang
ang gugulang. Tsaka yung power ng mga manok iisa lang. Consistent yung power ng mga manok nila. So, ayun din, agree din ako kay Jello on that. Napanood ko yung mga laban ng entry ni Pres Hermin Teves ng Negros Oriental. Ang gugulang at saka magagaling at magandang cutting. Saglit lang. Ikaw, sino naman ang Ako, tingin mong may pag-asang mag-champion? dalawang pakiramdam kung pwede mag-champion. Sa akin lang, opinion ko lang. Yung isa sa mga entries ni Boss Eric De La Rosa. Yes. Dahil exceptional talaga. Exceptional talaga ang performance. Oh, I think kung masustain nila to up to the semis and the grand finals, palagay ko maganda-ganda ang chance ni Boss Eric na mag-repeat as Pitmasters Cup champion. And of course, may balita kasi ako na yung entry ni Sir Patrick magkakaroon ng revenge entry sa medyo straight 6 sa semis. May 17. So yun, isa pang entry yun na tingin ko dapat abangan ng mga Yun yung aabangan natin dyan. Yung mga kalaga din natin, baka may mga napupusuan din sila. Pwede nilang i-comment. Oo, pwede kayo mag-comment dyan. Kung sino sa tingin nyo. Yung mga pambato. Yung mga pambato nila. I-comment nyo din kung sino yung mga napipisin nyo na baka umabot dun sa ating Grand Showdown. Ikaw, isa pa lang pinipili mo. Paano ka tatama niya? Yung syempre, Gen Sports. Baka din, matagal-tagal na din to Matagal-tagal na rin hindi nag-champ. Baka eto na rin. Baka maibigay na rin yung Gen Sports habang tambayan. Okay, Sab. Maayos. Maganda rin, maayos din yung mga Si Wendell lang tumari. Si Wendell. So, King Arthur at saka HT3. HT3. Art Ataide and yung kay Professor Teves. Diadista kasi kami, Diadista. Diadista. Kay Michelle naman, Jade Resort, and ano isa? Ano sabi ko kayo? Princess Nina kasi. Hindi Princess Nina sinabi mo, iba. Isa lang sinabi. Kay Ablaw. Kaya na. Amazing Grace. Amazing Grace. Asyong. Magugulang rin kasi. Hindi, tsaka magagaling din talaga mga nila. Parang dihado yung mga pambato namin. Sa atin, dihado talaga. Ikaw? Gen Sports at saka yung AGF 227. Mga dihadista talaga. Parang kasi yung Dihadista ba kayo? Kasi ang sarap sa feeling nung dihado ka, tapos biglang... Hindi kasi naman sa showdown naman natin, hindi naman siya, pag dihado po, dihado. Irrelevant siya Irrelevant ang pagiging dihado or yamado. Hindi siya. Ang naglalabanan na lang dyan talaga is the kwarta. So ako naman, ang fearless forecast ko, Sir PA, at dahil Sir PA, kilala ko yung mananarin. Parang kilala namin yan. May favoritism yata dito. Favoritism ba kayo? Dahil syempre ang tumatari. Magaling. At saka kasama natin dito. Hindi. Magaling naman talaga ang mga manok ni Sir PA. It just so happened na nung eliminations, medyo kulang na sa swerte. Kinulang talaga. Yeah. So yun naman ang akin. Sir Eric De La Rosa and Sir Patrick or Sir Patrick Anton. Abangan natin kung anong mangyayari sa semis. So, sobrang exciting yan kasi for sure, meron pang ibang magsa-straight 6 dyan. Abangan natin yan. Tingnan natin kung merong gaganti, di ba? Kasi si Sir Patrick at si Michelle, balita ako, gaganti. Ang paghihiganti ng mga inapi. Sa Sabado na yun. Imbitahan natin sila. Sigurado maraming sultana to dahil may mga straight 6 ito. Semis pa lang yan sa May 17. Kaya sa mga viewers natin dyan na gusto pang humabol at makapanood at makita ang inyong mga idols, pwede kayo pumunta sa Manila Arena kasi wala naman kaming entrance fee. Yes. At sa baba naman, sa VIP section, kung gusto nyo malapit sa Rueda, 500 lang. Andun ako lagi. Pwede pa kayo magpa-picture, ha? Sa Lunes naman, Magpa-picture kayo kay Jello. Monday naman. Grand Final. May Lunes tayo, may Lunes. Ito lang, itong Lunes natin. Grand showdown na dito talaga na magkakaalaman. Pero syempre, wag din natin kakalimutan yung ating 2024. Mga champions, balikan naman natin. Yan, balikan natin ang ating champs nakaraang noong 2024. May 2024,
Pitmasters Cup 2.0, andyan ang entry ni Don Victor, ni Mayor Don Alcala, one of the champions, 9 points. Parang matagal na rin to hindi nag-entry ulit, no? May entry May siya entry sila kahapon. naka 3 points Oh. din. Naka 3 points Yeah, na sila sa kahapon. elims. So Don Victor, Gapan ni Mr. June Soriano, 9 points also no nakaraang May last year. Also with 9 points yung ating JTC Kaingin 4 Yun. ni Mr. Jojo Cruz. Nung May 18 yan. Susundan naman yan. Ayan yung ating Diego, JU and Marbs. Tingnan mo. Ni Boss Eric De La Rosa. and Talagang Mr. James pinaghahandaan Uy. nila Pitmaster. At syempre, ito, ang co-champion, JJC BB EDR. Mr. John Cano. Yun, at ang isa pa na co-champion natin, ang Taisan AEJ, Boss Arnold De La Cruz. Grabe yung tag din ng laban, no? 9 points. Grabe yung mga nagcha-champion na talagang who's who talaga. At Hindi yung saka, kasi, tsaka ano lang. Last year wala naka-perfect. Walang naka-perfect. This year kaya itong May na to, meron makaka-perfect. Malalaman natin Yan, yan sa malalaman Monday. natin. I-aim natin Yan na ang maka-perfect agad lahat. So, abangan niyo po sa ating mga subscribers at sa lahat ng nanonood ang grand finals kung meron makaka-perfect at kung may tama kaming sinabi. Yan. Kayo Sino kaya ang may tama? Sino kaya yung may tama? Yung sinabi o yung nagsabi? Nagsabi. Malalaman niyo yan next episode ng Larga na Balitang Pitmaster at iba pa kung meron kaming tama. Kung wala Ako, sa atin, hindi nyo baka na nasa kailangan- mga viewers naman natin. Hindi nyo na talaga kailangan isipin. Talagang may tama na to. Oh, Ikaw, so, may tama ka ba? Bukod dun sa tama mo. May tama ka? Itatama Kanino na. ka tumama? Eh. Doon. Ito, itatama natin. May 19, araw po ng Yun. Lunes yan. Yan na po ang ating grand showdown na gaganapin sa Manila Arena. Ayan po ay 5 Warriors Grand Showdown sa ating Manila Arena Pitmasters Cup Invitational 2.0. 2.0. 2.0. So, may magandang trophy na naman tayong ibibigay. Grabe no, yung mga trophy talagang exquisite. Tapos bukod dyan, after naman ng Monday event natin, meron tayong 6, no? 6 Wednesday. 6 to na Yung Barkada 6 Warriors. Warriors. Palaban That to is ni Sir. May 21. Oo, ang palaban, ito barkadahan, Barkadahan. palaban ni Sir Eric De La Rosa, no entry fee, 1M ang papremyo. Wow, Yun ang ang maganda ganda doon. niyan. Grabe. No entry fee pero tingnan mo naman ang guaranteed. Sa May 24 naman tayo. Super J. Hosted 11K by- ang minimum bet. No pot money din yan. At 500,000 ang guaranteed price. Syempre, hosted by Mr. Jerry George. Presidente 6 natin. Warriors Oo. din yan. 6 President Warriors. Sambales. ng Zambales, Gap. Olongapo, Bataan. Bataan. Maraming sakop si Sir Jerry George. Kaya maraming sasali rin dyan. Yan yung ating mga upcoming events na dapat abangan nyo at pakatutukan. Bukod dun sa aming mga hinulaan, yan ang ating tututukan. Tingnan natin kung meron to. Pag wala tumama sa atin, wala na maniniwala sa atin dito. Ano lang naman to haka-haka lang to. Mga tingin lang namin, nararamdaman namin. Kasi based on the performances ng mga kanilang mga warriors, yun ang nakita natin na may posibilidad talaga. So, to watch the full episodes of Larga na Balitang Pitmaster at iba pa, mapapanood niyo po to sa Larga na Balitang Pitmaster at iba pa YouTube channel, Larga na Balitang Pitmaster at iba pa Spotify account, at parts nitong episode na to mapapanood niyo po sa Larga na Balitang Pitmaster at iba pa Facebook, Instagram, and TikTok accounts. So, Para mas maraming madali. salamat. Para mas Oo. madali. Yes. Iscan nila yung Scan QR nila code. lang. Oo, para di na kayo mahirapan mag-download ng app Mm. dyan or kung ano-ano. Sa cellphone nyo na lang yan. Makikita nyo dyan sa inyong mga screen. Meron dyang QR code na pwede Napaka-accessible i-scan. yan. Napakadali I-scan na na lang lang. yan. Yan, spoon-fed na sa inyo yan sinusubo na namin. Kaya yun na lang gagawin nyo. Kiklik nyo na lang yan. Magpa-follow na lang kayo. Magsasubscribe na lang kayo. Huwag nyo kalimutan yan. Parang Yung QR mo sa Multo Gcash, Veloce. parang gusto mong ilagay Parang gusto ko rin ilagay yung QR code ko sa Gcash. Ayun lang. I-share mo na yung QR code. Isingit mo na lang yan. Molto veloce. Molto veloce. Grabe. Ganun ang
Okay, so abangan niyo po ang next episode ng Larga na, Balitang Pitmaster at iba pa. Ang i-review natin ang Pitmasters Cup Grand Finals. At saka yung Next- semis. Oh yeah, yun dalawa. Diba? Oh, pero syempre, baka anticlimactic na yung semis. Diretso na tayo sa Grand Finals. Kaabang-abang ito. Right after ng Grand Finals, ang next episode. Pero sa natin. tingin nyo ba, since parang kokonti ang naka-straight 3 kasi konti lang talaga kung titingnan naka-straight 3 sa first elims at second elims. Sa tingin nyo, sino-sinong entries pa ang magsi-straight 6 sa semis na nagbabaka sakali at ang gustong gumante ang mga naapi? Sige, bigay kayo ng entry Possible. name. Possible. Yun nga, possible kung based sa prediction natin, mag-re-entry si Sir Patrick Antonio. Mm. At baka mamaya, si Boss Atong Ang gusto rin Ganun gumante. din. Oh. Diba? So, possible din na mag-straight 6. So, we'll never know. Malalaman niyo yan pag magpunta kayo sa Oo. Manila Arena on Oo. Saturday, May 17. Puntahan nyo na lang kami. Puntahan nyo na lang kami. O, Para diba? maging updated kayo lagi, no? Sabado at Sabado Lunes. at Lunes. Lunes, ha? Muli po, Oh, Lunes ang Grand Finals. And then after that, barkadahan naman, 6 ang laban sa Wednesday, May 21. Sunod-sunod yung mga magagandang event natin. Ikaw, bago tayo mag-closing, may papasalamatan ka ba? Eh, yung mga patuloy na sumusuporta Mm. sa atin at mga susuporta ba, ipagkalat nyo na. Yes. Pagkalat nyo na po yung ating bagong aabangan dito lang po yan, sa Larga na. Oh, wala bang mga nag-sponsor sa Sponsor, sponsor, Ayun, sponsor. yung mga Baka sponsor pa naman. lang, baka naman. Wala pa. Waiting po kami. Ikaw, wala ka bang Bruno's Barbershop Ano, sponsor? iba naman eh. Iba naman ako sa beauty parlor naman ako galing. Ayoko naman ng barbero ngayon. Sa ngayon, wala pa. Pero baka malay natin magkaroon na yan. Yung ano, Cancunis. Ano yun Tsaka yun, di ba? Pang Nawala, paano yun? nawala, oh, yung Oo. ano na. Sige. Oh, ayan. Ay, ikaw Ikaw marami. marami I talaga would to. love to take this advantage Ah. to thank all my sponsors. Syempre, Meraki Aesthetics and Venice Laser Center, Hair House Lipa, Battlecock Livestock Products, Sagupaan Superfeeds and Reina Sans. Ayan, maraming salamat. Yung doktor Patuloy mo na sa Thailand. susuporta and sponsor sa akin. Syempre, happy birthday, Jomar. Yun. Inarda. Ayan, isa po yan sa naging handlers ko before happy birthday. Happy At best birthday. friend ko yan. Ayun, happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday. At yung mga, ano rin natin, batiin na natin. Akala ko naman meron talaga eh. Yung mga, syempre, special sa amin doon, mga mamamagulang Oo, natin. magandang- Kailan ba araw birthday araw mo? sa inyo. December 26, kaya ano tayo, malapit tayo. Magkalapit pala tayo ng birthday. Yo. Ikaw, Happy kailan ko. birthday?